kaparokya, magbibigay po tayo ng reaksyon sa sinabi ni Banat Bay. Alam naman po natin na si Banat Bay po ay solid Duterte supporter na kung saan ay tila minamalit nga po nito ang Pasig City Mayor Vico Sotto. So dito mga kaparokya, sa pag-uusapan natin ay parang binildap nga po ni Mayor Leni Robredo ang butihing Mayor Vico Sotto, na kung saan ito nga pong si Mayor Vico Sotto ang isa sa nakikita niyang magiging mabuti at magaling na presidente. Pero ang reaction ni Banat Bay ay tila hindi po siya agree sa sinabi ni Mayor Leni Robredo, at para sa akin ay hindi man niya sinabi directly na minamalit niya si Mayor Vico Sotto. Ngunit sa kanyang reaction, ayun na nga po ang gusto nitong ipahiwati. Pero bago natin pag-usapan at talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, upon scrolling sa aking TikTok account ay may nakita nga po tayong video galing kay Banat Bay na kung saan mga kaparokya ay nagbigay nga po ito ng reaction sa sinabi ni Mayor Leni Robredo patungkol kay Mayor Vico Sotto, na kung saan ayon kay dating Vice President Leni ay isa nga po sa nakikita niyang mabuti at magaling na magiging presidente ng ating bansa ay walang iba kundi si Mayor Vico Sotto. Well, in fact, mga kaparokya, kung ako ang tatanungin kung nasa tamang edad na nga po si Mayor Vico Sotto, bakit hindi? Dahil sa husay nito sa paggugobyerno ay bukod tangi, at siya nga po ang nakikita natin na pwedeng magpabago ng ating bansa. Yan po ay para sa aking pananaw lamang. Pero yun nga po mga kaparokya, nung marinig niya na ibinilda po ni Mayor Leni Robredo si Mayor Vico Sotto, ay halatang halata na disagree nga po siya sa sinabi ni Mayor Leni Robredo. Alam naman po natin na si Banat Bay ay against nga po kay Leni Robredo, at kung ano ang suggestion, opinion, or advice na maibibigay ng katunggali nga po ng sinusuportahan nitong politiko na mga Duterte, ay posibleng hindi nga po siya sumang-ayon. Yan po ang ugali ng mga Duterte or yung mga sumusuporta sa mga Duterte, na kesyo para sa kanila ang mahusay na politiko or public servant kuno dito sa bansa ay walang iba kundi ang pamilya Duterte. Pero huwag na po natin patagalin mga kaparokya, tara ating pakinggan ang sinabi ni Banat Bay. Hindi naman ako napakahilaw pa, sobra. Makikita mo ng... Saying po si Vico would make a good president. Si Vico? Sabi nga dito ni Ma'am Leni Robredo ay sa palagay niya si Mayor Vico Sotto daw ay po pwedeng maging magaling na presidente. Pero panoorin niyo pong reaction ni Banat Bay. Ang bihirang buhay rin. Hindi naman ako napakahilaw pa, sobra. Makikita mo naman yan sa lungsod. Kung siguro yung Pasig, masasabi mong kaya nang pumantay sa Davao City, go. Hindi, why not? Ano bang special sa Davao? Malinis? Tahimik? Mayaman? Lahat yan ay ginagawa na ni Mayor Vico Sotto, at kitang-kita ang pagiging progresibo ng lungsod ng Pasig, buhat ng pamunuan nga po ito ni Mayor Vico Sotto. Ang hindi lang kayang gawin ni Mayor Vico Sotto ay ang pumatay, ang magmura sa Diyos, ang manampal ng sheriff, at manakot at pagbantaan ang Pangulo, at higit sa lahat, ang magnakaw sa kaban ng bayan. So anong special sa Davao? Baka nga yung ibang Davaoenyo ay
mas gusto si Mayor Vico Soto kesa sa sinusuportahan nitong politiko na mga Duterte. So tuloy natin mga kaparokya. Ako para ako sa bayan eh. Kung anong kagaganda ng bayan, bakit hindi? Di ba? I think Vico Soto is a good mayor. No question about it. Pero para sa akin, kulang pa. Kulang pa. Bakit? Eh yun nga sa issue ng flood control. Anong ginawa niya? Pumunta sa kamara, binanatan lang yung kanyang kalaban na si Diskaya. Hindi, kayo, hindi nyo ba nakikita yun? So sagutin natin mga kaparokya yung sinabi niya patungkol sa pagpunta nga po sa kamara ni Mayor Vico Soto. Ang pagpunta doon ni Mayor Vico Soto ay hindi po niya will yun. Kumbaga pinatawag po siya ng Kongreso para magbigay nga po ng salaysay patungkol or against sa mga Diskaya. Dahil ang mga Diskaya nga po ay under sa jurisdiction nito sa lungsod ng Pasig. Ang kumpanya, ang tahanan, dahilan kung kaya't marami nga pong nalalaman si Mayor Vico Soto sa mag-asawang Diskaya. Yung mga anomalyang pinagagawa nga po nito sa lungsod ng Pasig ay talagang knowledgeable nga po dyan ang butihing Mayor Vico Soto. Pero ang sasabihin nito na dapat nagsalita na nga daw po si Mayor Vico Soto sa mga politikong sangkot patungkol sa flood control anomalies, hindi naman po bobo at nasa tamang katinuan pa po ang butihing mayor para mag-name names doon nang wala naman po siyang pruweba. Siyempre mga kaparokya, magsasalita siya sa taong or sa mga taong alam niya, kumbaga kabisado niya kung ano ang ginagawa. Pero ang magsalita ka doon, ang magbanggit ka ng pangalan ng wala ka namang kaalam-alam sa mga pinagagawa, ay hindi niya po gagawin yun. Hindi niya ilalagay sa alanganing sitwasyon ang sarili niya. Matapang si Mayor Vico Soto, pero ang tapang niya ay inilalagay niya sa tama. Itong mga supporter ng dating Pangulo or ng mga Duterte ay gustong ipahamak si Mayor Vico Soto. Yung mga naratibo ng mga ito ay iisa. Itong gusto nilang magsalita si Mayor Vico Soto, pangalanan yung mga taong wala naman po siyang nalalaman. Kumbaga yung mga nasasangkot sa flood control ay gusto nilang pangalanan ni Mayor Vico Soto, gayong ang mga Diskaya lamang po ang siyang kabisado niya. So yun nga po mga kaparokya, disagree nga po tayo sa sinabi nitong si Mayor Vico Soto ay bubut pa. Kumbaga mga kaparokya, hilaw pa raw pagdating sa serbisyo publiko. So parang nakalimutan ata ni Banat Bay noong unang term nga po nito bilang mayor. First time mayor, first term as mayor ay natest nga po ang karakter nito noong time ng COVID-19. Dito nakita ang husay at galing ng batang mayor na si Mayor Vico. Talagang na-handle niya ng maayos in a difficult time yung sitwasyon natin noong COVID or pandemic back in 2020. Kaya paano mo masasabing bubut pa ang isang butihing Mayor Vico Soto? Siyempre, para kay Banat Bay, ang magaling para sa kanila ay ang pamilya Duterte. Kahit ano po, kahit sinong politician ang itapat sa mga Duterte, ay magdidisagree sila dyan dahil para sa kanila ang mahusay lang na namumuno dito sa bansa kundi ay ang pamilya Duterte. Yan ay bagay naman po na hindi po natin sasang-ayunan. Ano ba ang nagawa ni Sara Duterte ngayong Vice President siya? Wala kung hindi ang maging kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga po mga kaparokya, nalalaman at lumalabas na nga po ang baho nung time na mayor pa lang po siya ng Davao City. At paano mo masasabing bubut pa si Mayor Vico Soto gayong talagang nagtatrabaho ito sa kanyang lungsod na pinagsisilbihan? Maraming projects, maraming programs, well-developed na ang Pasig, progresibo, ang laki ng improvement, talagang serbisyo publiko ang ginagawa at itinaas ang moral ng mga Pasigueño. Yung palang panalo na si Mayor Vico Soto. Kaya para sa akin mga kaparokya, kung nasa tamang edad si Mayor Vico Soto, siya po ang mas karapat dapat na maging Pangulo
ng ating bansa. Nga lang mga kaparokya, wala pa nga po siya sa tamang edad. He is not able to run in a higher position, Vice President, President. But he can run naman po pagdating sa Senado dahil ang age limit po doon ay 35 years old. Pero ang sabi nga niya mga kaparokya ay hindi nga po siya tatakbo in any post by 2028 national election. At respetuhin po natin yon mga kaparokya. Again, yung sinasabing bubot ni Banat Bay ay sobrang disagree po tayo. Hindi po tayo sumasang-ayon doon dahil alam natin kung gaano kahusay magtrabaho bilang city mayor ng lungsod ng Pasig ang butihing mayor Vico Soto. At agree rin po tayo mga kaparokya sa sinabi ni Mayor Leni Robredo na ang nakikita nga po nito na magaling bilang maging presidente ay walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Kung hindi man po ay isa nga po si Mayor Vico Soto sa itinuturing ng dating Vice President at ngayon Mayor ng Naga na si Leni Robredo. So iyak talaga dito mga kaparokya si Banat Bay dahil todo build up or binild up nga po ni Leni Robredo ang isa sa maituturing na katunggali nga po ng mga Duterte nung time or nung panahon pa na Vice President si Leni Robredo. Kumbaga talagang siniraan nila ng todo si Leni Robredo. Nga lang mga kaparokya sa likod ng paninirang ginawa nila kay Vice President Leni Robredo ay wala po silang napala. Talagang ang tao at ang ginawa po talaga ni Leni Robredo ang nagpatunay na isa po siya sa pinakamahusay na public servant dito sa bansa. Kaya ang i-build up ang isang Mayor Vico Soto ay sobrang hindi niya sinang-ayunan. Bubot pa si Mayor Vico Soto. Yan yung palagay ni Banat Bay. Pero para sa akin, he is one of the most outstanding public servant dito sa bansa. At para sa akin, agree po tayo sa sinabi ni Vice President at Mayor Leni Robredo na si Mayor Vico Soto po ang nakikita po natin na magiging mahusay na Pangulo dito sa bansa.